50 million pesos worth na maletang tinangay sa NAIA, totoo nga bang nawala o baka scripted lang? Yun naman yung protocol niya na ako lagi yung una niyang lalapitan. Pinagalitan mo na ba yung driver mo? Sobra na po. Kasi dapat always the boss ang unahin niya. Huwag ho sana mabawasan yung aking paghanga sa NBI dahil lamang po sa medyo mahina pong pag-aksyon mo dyan. Huwag mong sirain yung bilib ko at bilib ng napakarami kong subscribers at followers at viewers sa NBI because dito pinapagate ko ng NBI magaling at mabilis. Pero mukhang mahina ka ata, sir. Okay, parang tambayan dyan eh. Itong taong ito, palagi na ito nandito. Nangaras to, baka snatcher to. So dapat, binaban nyo na siya. Pinapayagan na yan dyan. Siguro, baka may porsyento yung mga tao nyo. At bakit naiyak ang may-ari nung muli niyang nakita ang bag na to? Remoa at si Attorney Abo. Tuliro po siya sabi niya po sa amin, natatakot daw po siya kasi may nakuha po siyang maleta kasi hindi niya po alam kung anong gagawin niya. Pero alam niya na po yung laman. Hindi po yan nabubuksan, sir. Delikado po kung mapapatagal po at kawawa po yung may-ari po. Yo, what's up? This is Real Talk Darbs, pambansang issue analyzer ng Pilipinas, wherein I'm trying to influence you how to think critically about sa mga recent social issues ngayon dito sa Pilipinas. And today, we're gonna be talking about another viral topic patungkol sa lost and found luggage ni Miss Maricor Flores na nagkakahalaga ng 50 million pesos worth na valuable items. Ano ba ang laman ng luggage na to at umaabot ito ng 50 million pesos? Bakit inabot ng isang buwan ang paghahanap sa maleta? At sino ba ang nagkulang? Ang airport authority o ang mismong may-ari? And of course, what are the things that we may be able to learn from this kind of situation? Let's find out. But first, let me give you a brief context. Nireport ng issue na to sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo ni Miss Maricor Flores. Siya pala ay isang CEO at founder ng isang skincare manufacturer called Southcare Cosmetics and Manufacturing. Hawak din niya ang ilang negosyo katulad ng Kin Solution Cosmeceuticals at iba pang business venture dito sa Pilipinas. Now, let's go back to the issue. Ayon kay Maricar, sinundo daw siya ng driver niya sa NAIA Terminal 3 noong October 1. Dumating yung driver ko, 8:20 p.m. Makikita sa CCTV footage ang pagsakay ni Maricor sa sasakyan. Ngunit naiwan nito ang dalang suitcase. Now, dumating yung inyong driver and you think na yung driver ay kukunin yung bagahe mo. Kasi yun naman yung protocol niya Mamaya-maya pa, ang naiwang maleta ay pasimple na palang isinakay ng lalaking ito sa trolley at itinangay. Tansya ni Maricor, naglalaman ang maleta na nagkakahalaga ng 50 million ata po ito. Kabilang sa mga mahahaling jewelries, ang singsing na to, relo at mga bag na ito. From the time that it was lost, mahigit 3 weeks na po. Don't tell me na hindi nyo pa rin po ito na-forward sa inyong forensic. at they don't have an idea kung saan ito napadpad kasi di daw nakuha sa CCTV ang sasakyan na ginamit ng nagnakaw. Kaya minabuting humingi na ito ng tulong sa programa ni Senator Raffy Tulfo. Ito na po ang inyong Remoa. Ngunit kapansin-pansin ang tila hindi pagpabor ng mga netizens sa naging kwento ni Maricor Flores. Gaya na lamang ni Exxon Z5000. 50 million pesos tapos papabayaan mo lang. Tapos napapagalitan pa yung mga taong wala namang kasalanan. Sabi naman ni Lyrico Kainglit, napaka-careless mo naman, madam. Kawawa naman yung mga napapagalitan dahil sa carelessness mo. Maliban dyan, napansin din ng mga nagkomento ang ginawang pagpuna ni Senator Raffy Tulfo sa driver. Pinagalitan mo na ba yung driver mo? Sobra na po. Kasi dapat always the boss ang unahin niya. At maging ang sistema ng airport authority. Na ito nandito, nangaras to, baka snatcher to, pinapalas nyo na at pinapayagan na yan dyan, siguro, baka may porsyento yung mga tao nyo. Samantalang duda din ang iilan na meron daw sa buwatang nagaganap sa loob mismo ng airport. Sabi ni Christine Curato, halatang may sabwatan. Bakit alam ng lalaki na may nabitiwang bag at pasimple-simple lang isinakay ang bag, upo ng konti, tsaka umalis. Marami man ang nanisi sa complainant, meron din namang nakaintindi sa kalagayan ni Maricor. Sabi ni Josephine Bermudo, bakit sinisisi niyo ang complainant? It all comes down to basic human decency na kapag hindi sa'yo, huwag mong kunin. After more than 3 weeks,
na isauli na nito ang bag sa tanggapan ng programa ni Senator Raffy. Ang mga laman nitong alahas, kompleto pa rin. Let's open it. Okay. Okay. Una, ito na. Okay. Ito yung pinakamahal. Na isauli ang suitcase ni Maricor sa tulong na din ng misis at anak ng lalaking nakitang dumampot sa maleta ng airport. Kwento ng ginang. Po, na nakuha niya yung maleta po. Sabi niya po sa amin, natatakot daw po siya kasi hindi niya po alam kung anong gagawin niya. Ang ganun po, hindi pa ito nabubuksan. Hindi po yan nabubuksan, sir. Okay. Kami na lang po pumunta ng NAIA para i-diretso na po yung maleta po kasi mas delikado po kung mapapatagal po at kawawa po yung may-ari po. At gaya ng ipinangakong reward, tumanggap ang mag-ina ng 1 million pesos cash. Sa una, ayaw nilang tanggapin ang pabuya. Kami na po kasi naka-agrabyado sa kanila. Napakabait naman ng anak. Pero na-realize nila na malaking bagay na rin daw ito para sa tuition ng kanilang mga anak. So, yun nga po, siguro sa tuition po ng mga anak ko rin, malaking tulong na rin po yun sa amin. Now, what are the 3 things that we may be able to learn from this kind of situation? Number 1, let's practice mindfulness. While she has my empathy kasi nasa ICU ang kanyang ama and that's the reason why she returned from a trip and siguro kaya lutang ang kanyang utak at that time kasi marami siyang iniisip, she also has to pay close attention to the present moment. At great lesson na rin lalong-lalo na sa mga bumabiyahe ngayon. Kaya be responsible with your most valuable item. At kung meron mang miscommunication between Maricor, the assistant, and the driver, maybe that's only the reflection of her leadership. Remember, what's above, so below. Number 2, have the courage to be disliked. Don't be afraid if people don't like you. Even Maricor, Senator Raffy Tulfo, or the airport authority, I'm certain that they did what they thought was right. And they did the most practical way to solve the situation as fast as possible. Dito, pinapagate ko ang NBI magaling at mabilis. Pero mukhang mahina ka ata, sir. Yes, it would take time to resolve these airport issues. Kaya kung sabihin man ng mga ilang tao na ito'y palabas lang, or may sabwatang nangyayari, I believe that this is still a learning curve sa roles ng pasahero at sa security ng airport. The key here is the faster we forgive, the faster we move forward. Number 3, huwag mong kunin ang hindi sa'yo. This thing would have been prevented if hindi kinuha nung tumangay ang bag. I know that most of us has their own struggle, most of which are financial struggles. Imagine, that guy could have opened the bag and sold 50 million pesos. Pero, would you be able to feel safe knowing that there might be people who's going after you? Nauwi mo nga yung 50 million pesos. Pero understand na kahit gaano kahirap ang walang pera, hindi mababayaran ang peace of mind. So bottom line, wag na wag mong kunin ang hindi sa'yo. Real talk. I admit that it's very hard to identify kung isang palabas ay scripted ba or hindi. Knowing that Senator Raffy Tulfo is really good in putting on a show and making it look true. Kahit na ang iba pala rito ay product placement. Meaning, does it promote transactional service or transformational service? This is up to you to think critically. I have no judgment towards Maricor or Senator Raffy Tulfo because this is what the world needs. People who are kind and action-oriented. At para magawa natin ito, we just simply need authenticity because this reflects our leadership, connection, and passion. Di mo naman alam ang pinagdadaanan ng iyong katabi. Di mo naman alam